Magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Mark Anthony Abdul Rahim Cruz, ang presidente po ng Philippine Islamic Propagator. Dati po akong pastor, 4 years po akong, hindi ko na akong magbabanggit ng religion kasi ang aim naman po namin, hindi ko kami nag-iikot sa buong Pilipinas para manlait ng religion na may religion. So we are conducting a moral recovery program to enhance the knowledge po ninyo about Muslim. And then dahil lumulobo na rin po kasi ang populasyon ngayon, especially ng mga Christian na pumapasok po sa Islam. Anak na panganay po ako ng speaker natin ngayon, si Ernesto Abdul Rahman Cruz. Dati po siyang ministro, ano bang tawag ninyo doon sa religion. So nung nag-embrace po kami sa Islam, sinishare po namin sa inyo, hindi para gawin din kayong Muslim. Kung hindi, at least kahit papano, once in a lifetime po ninyo, hindi po ninyo maintindihan ninyo kung anong Islam. Kasi yung iba sa inyo na duty kung saan-saan, Mindanao, Visayas, or either way, may mga nakalibilo kayong Muslim, magkaroon kayo ng pagkakaunawaan at alam niyo kung paano sila irespeto at kung halimbawa magkaroon kayo ng interes, alam din niyo kung paano mag-Muslim. So bago po tayo magsimula, gusto po sana kayong imbitahan na manalangin po muna tayo sa pamamaraan po ng Islam. Babanggitin ko sa Arabic and then ipapaliwanag ko po sa Tagalog. Hingin natin ng gabay ng tagapaglikha. Minsan lang po ito mangyayari. At minsan lang po tayo magkikita-kita, and then after po nito, hindi na po natin kung kailan po ulit ito mangyari o kailan po tayo magkikita-kita. A'udhu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ako ay nagpapagpupuri sa Allah laban kay Satanas na isinumpa sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mapagin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang Diyos ng lahat ng nilikha. Ang mapagpala, ang mahabagin, ang tanging hari at hukom sa araw ng paghukom. Ikaw lamang ang sinasamba namin at ikaw lamang hininga namin ng tulong. Naway ipatnubay niyo po sa amin ang matuwid na landas, ang landas ng inyong mga pinagpala, hindi ng mga nangaligaw at ng mga sinumpa. Bago ko po siya magsimula, meron lang po akong kunting hinihiling po sa inyo, no? Dahil our time is limited. Magsasalita po kami ng magsasalita patungkol po sa Islam and then about your religion. And then please, wag po ninyo sanang i-misinterpret because we are using Bible and Quran. It is one of the belief of the Muslim. Ngayon po, pagka meron kayong gustong itanong, after the discussion, every question will be given a privilege. Kaya, prepare po ninyo kung anong gusto nyo itanong about Islam, whether it is against Islam, so that we can erase the doubt if there is. Ang kailangan po natin dito, mabuksan yung nakasarang pintuan sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Maaari mo itong maging simula dahil hindi natin malalaman, halos kalimitan po sa inyo nagiging leader ng isang bayan. May mga nagiging kapitan, may mga nagiging mayor. Mostly po mga na-experience po namin dahil mataas ang future po ng mga nangyari po sa inyo. So this is the time para po kung halimbawa meron kayong ma-handle ng mga Muslim o magkaroon ka ng interes sa Islam, alam po ninyo ang pagpasok. Maganda pong umaga, sumayin niyo po ang kapayapaan. So good morning to every one of you. My name is Ernesto Cruz in Christian. I was born Catholic actually. So I reverted in Islam for almost 7 years na. But I researched Islam 14 years and pastor po ako ng 18 taon. So una sa lahat, mga minamahal ko po mga kapatid, humihingi po ako ng dispensa sa inyo, lalong-lalo na po sa ating commanding officer. Bagamat wala po siya rito at sa kung sino man ang pinakamataas po nating officialis dito. At ako po ay lubusang taus-pusong nagpapasalamat sa mga taong nakipag-usap sa amin at tumarap sa amin at binigyan po nila kami ng napakasimpleng resolusyon sa aming kahilingan na napakalaking bagay para sa amin mga kamusliman. So as me, as your brother, even what kind of religion I have, but we are still a Filipino in Republic of the Philippines. Ano man ang religion natin, Muslim ka, Kristiyano ka, Budahismo ka, whatever, sana hindi yun na maging dahilan para magkahati-hati tayo. So what is highlight on this day? Ang highlight po natin is makakabubuti sa inyo. I think so. Kasi bakit? Tulad na sinabi po ng anak ko kanina, lumolobo at dumadami ang mga kamusliman. Actually, kahit na hindi na natin sa may mga katulad namin, as me, sa balik Islam, sila'y dumadami. Mapapansin dito po sa lugar ninyo, may mga Maranao na, may mga Tausug, Maguindanao. So, hindi ko inasabi, o whatever, mas madali nyo silang ma-adapt kung magkakaroon po tayo ng pag-uusap right now. Kami pa mismo ang pumatok sa inyo para sabihin sa inyo, mga kapatid, we are in the moral recovery process on this day. At kami po ay nagpapasalamat at saludo sa ating pong sa commanding officer at sa mga opisyal. At doon sa isang talaki na humarap sa amin yung naglalakad ata na yon, at kami po ay kanyang inasikaso para pa humarap kay sa amin. So well, anyway,
Maring iniisip po ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, kapag ka nakakita po kayo ng Muslim, kasagaran, may tanong lang po ako sa inyo, for excuse. This is Valer Aurora. Can you understand Tagalog? Oo naman. Tagalog naman po kayo, di ba? Hindi po kasi ako marunong mag-Ilocano, kaya medyo... minsan kasi ang pinoproblema ko sa isang site, kapag ka hindi sila marunong magsalita ng Tagalog, may hinaan. Kahit anong daldal ko, kahit anong pagsisikap ko ng salita, nahihirapan sila mag-pick up. So kaya ko lang senyor, para bibilis ako kasi, dahil ko konti lang oras natin. So maaaring sasabihin ninyo, pagka nakakita kayo naman nagtinda ng CD, cellphone sa mga kalsada, katulad these people, sasabihin nyo, mga Muslim yan, especially pagka nakasuot tayo ng ganito. Isusuot ko po to para ma-distinguish ninyo na may nagsasalita sa inyong Muslim. First time in the history of this Aurora Valer, may lumapit po sa inyo ng isang Muslim people para ipabot sa inyo ang pangkapayapaan na usapin. Para na sa ganon, mas madali po ninyo kami makilala sa future na darating sa inyo. Maring hindi like, maring sometimes daling kayo sa Hulu, daling kayo sa Mindanao, alam nyo na kung sino sila. Ano bang ibig sabihin ng Muslim? Yan, mga tanong. Ang Muslim, mga kapatid, hindi po nakikita sa ganito. Hindi nakikita sa balbas o hindi nakikita sa pananamit. Ang ibig po sabihin ng Muslim, sa short na paliwanag, yung mga tao o mga nilalang ng Allah. Lahat ng nilalang ng Allah, Muslim. Katulad ng puno, nilalang yan, Muslim yan. Araw, buwan, bituin, Muslim yan, kasi nilalang yan. Ang paraiso, impyerno, nilalang niya, Muslim yan. Ang si Adan, nilalang na Allah, lahat tayong mga sundalo dito, Adan. So Muslim kayo, lahat ng asawa ninyo, babae, si Eva. So Muslim din kayo. Kaya lang, nagkaroon lang tayo ng problema ito sa pagiging Muslim ninyo. Nagkaroon tayo ng division o pagkakahati-hati dahil binigyan tayo ng limitasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung namatay kayo ng 10 years old, edad nyo 10 taon, namatay kayo ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, namatay kayo sa edad na yon, eksaktong paraiso kayo. Kayo ay isang Muslim na Islam. Kasi meron tayong likas na pagpupurit pag nakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung tawagin ay Fitra. Now, naging Christian kayo dahil na-adapt ng mga magulang ninyo sa mga Kristiyano na dumayo sa ating bansa. So, nagkahati-hati tayo by 11 years old. Kilala kayo, Buddhismo, Christian, whatever. So, nawala kayo sa pagiging Muslim. So, ngayon, ano sinusunod ng mga Muslim? Islam. Ang Islam po, ang tinatawag ng Islam, pamamaraan ng buhay sa pagpupuri, pagdakila at pagkilala sa kanyang kaisahan, pagsamba sa kanya. Yun po ang Islam. So, hindi po relihiyon yan. Pamamaraan ng buhay, the way of life is Islam. Kaya lang natin babanggitin ang relihiyon para mas madali nyo maintindihan na pinag-uusapan natin is Islam. And then, nabanggitin natin ang Diyos para maintindihan nyo kagad ang salitang Allah. Pero hindi po namin inaakibat ang Allah sa salitang Diyos. Dahil po, ang aming paniniwala sa aming mga katuruan, wala po kaming kinaakibat kahit na pangalan lang doon sa aming sinasamba. Ngayon, so naintindihan nyo na kung anong ibig sabihin Muslim. So Muslim kayo, Muslim kami. Naging Christian lang kayo, nag-appear yun ng 11 years old. Now, 40 years old ka, minus 11 is 29 years old. So, ngayon, Christian ka na. So, bakit nga ba tayo naging Christian? Beside of that, bakit ba tayo naging Christian? Naging Christian tayo, naging patuloy tayo dahil because na-adapt natin yon sa mga dayuhang Kastila. So, now, nandito ko, sabi ng anak ko sa inyo kanina, huwag ninyo sanang masamain kung gagamit ako ng kasulatan natin. Kasi bilang ako na isang pastor, nag-research sa Islam, ang Bible po ay hindi sa Christian. Ang Bible po ay sa mga Muslim na Islam. At ang huling kasulatan ay sa Muslim na kasulatan. Ang huling kasulatan ng Quran ay sa mga Muslim na Islam. Question is, bakit po sinabing ang Bible is sa mga Muslim na Islam? Kasi po, si Jesus ay hindi Christian. Bibigyan ko po kayo ng sample, bakit po pinaliwanag na si Jesus ay hindi Christian. Lalabas ko po yung Bible, yung kasulatan, Ang ibig po sabihin ng Christian, according to these people, word history, additional Wesley, ang Christian daw is mga tao na sumunod sa Kristo. At ang Kristo is Mesiya. Ito po ang sinabi ng taong ito. He also became identified with the Hebrew belief in Messiah because the Greek word for Messiah was Christos. The followers of Jesus became known as Christian. So, ang ibig sabihin daw ng Kristo is Messiah. At ang Messiah is Kristo. So, si Noah, Kristo, dahil Messiah siya. Si Moises, Kristo, dahil Messiah siya. Si David, si Abraham, Kristo, dahil Messiah siya. Si Jesus ay Kristo, dahil Messiah siya. Ang huling propeta, si Prophet Muhammad, is Kristo, dahil Messiah siya. Kaya kayo naging Christian, followers kayo ng Kristo. Ang ibig sabihin, mga tao na sumunod doon sa Kristo, o iglesia, o katauhan na sumunod doon sa Kristo. Pag inilipat mo po niya sa Arab, ang ibig po sabihin niyan is umat.
umat kami ng huling propeta ni si Prophet Muhammad, angkan si Ismael, ang tatay si Abraham. Kayo, umat kayo ni Isa o ni Jesus, angkan ni Isaac, ang tatay si Abraham. Ang tanong, bakit ang mga Muslim, ang Allah ang sinamba? Kayo si Jesus. Yan ang tanong. Question, ba't tayo nagkaroon ng problemang gano'n, no? Ano nga ba ang meron kay Jesus? Kung tatanungin mo si Muslim, sino ba sa kanya si Jesus? Si Jesus po sa amin, isa sa pinakamahal naming propeta. Sa katotohanan, tinawag namin si Jesus sa tunay na pangalan. Ang pangalan ni Jesus ay si Isa, alayhi wasalam, o si Isa ibn Maryam. Katotohanan, pinako si Kristo. May 4 na letra sa ibabaw. Inre. Inre means, Isa Nazareton, Rey Ayudius. Si Isa na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Now, my question is, bakit kayo naging Diyos kay Jesus? Sino nagturo? Tanungin muna natin si World History, mamaya na yung Bible. Kaya naging Diyos si Jesus, pero kung tatanungin mo, si Prophet Muhammad, si Moises, si David, si Jesus, isa lang ang tinuro. Ito po ang sinabi ng World History. Ang sabi ng World History, sabi ng tao na to, na kumita sa kanyang katalinuhan, umikot sa buong mundo kanyang sinabi, sabi daw niya, Jesus taught people to obey 10 commandments. What is 10 commandments, mga kapatid? Ang 10 commandments, mga minamahal ko, mga kapatid, kinikilala namin yung unang kasulatan o kasulatan ni Moises. Isa lang ang Diyos natin. Huwag tayo magtatambal sa kanya kaisaan. Huwag sasamba sa ribulto at mga larawan. Sumamba tayo sa kanya. Mahalin natin ang mga magulang. Huwag papatay, huwag manluloko, whatever, mga ngabet, etc. etc. Ang 10 commandments is summarized ng Quran. Ang Quran, isa lang ang Diyos natin, sumamba tayo sa kanya. Mahalin natin ang mga magulang. At magpakabuti tayo sa mundong to at ipalaganap natin kanya kaisaan. Ang Quran po ang huling revelasyon na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang bago po dumating ang Quran, ang pangalawa sa ang huli, yung kasulatan ni Jesus Christ na sinasabi nyo, New Testament, na tinatawag niyo yung Gospel, na pinanggalingan ng Gospel o ng Bible is Angel. Ang tawag po namin sa Bible is Angel. Angel o Bible is contained for revelation. Revelasyon ni Moises, ni David, ni Abraham, at ni Jesus Christ. At ang huling revelasyon na hindi nyo nakilala, sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi nyo nakilala, mamaya na po. Ang Quran. Sabi ng encyclopedia, 3 Semitic language na ang umiral sa buong panahon. Hebrew, Aramaic, Arab. Ang Hebrew, kasulatan ni Moises, David, Abraham. Pagtawag nila sa Diyos nila sa Hebrew, Elohim. Indicated po sa encyclopedia. Si Jesus Christ, ang tinawag niya si Jesus Christ po, hindi nagsalita ng Latin. Ang language si Jesus Christ, before is Aramaic. Nag-iwan po siya ng baka sa Bible. Last word na sinabi niya rito sa Bible, bago siya namatay, ito po ang pagkakatawag niya. Not El Shaddai, not God the Father, not Diyos Ama, not everything, but only one word. Sabi niya rito, Marcos 15:36 at 34. At ng oras ng ikasiyam, sumigaw si Jesus na malakas sa tinig. In Tagalog word. Ito ang Aramaic. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tinranslate niya sa Tagalog. Diyos ko, liliwanagin. Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Ang